Sa mga nangangarap na gustong makapagtrabaho dito sa South Korea, yung mga bagong napapadpad pa lang dito sa aking YouTube channel, at dun sa mga datihan, pasensya na kayo dahil gusto ko lang bigyan ng pansin yung mga bagong nagtatanong dito sa aking YouTube channel, at katulong ganitong isang nating kababayan na ang sabi niya ay, "Sir, baka po may mai-share ka na pangdagdag kaalaman para sa amin na nangangarap makapunta diyan, sir, kasi sa totoo puro ako research, di ko po talaga alam kung ano dapat ang pag-aralan." Ito yan, kabayan. Kung talagang gusto mo mag-self-study at gusto mo makapunta dito sa South Korea, meron namang libre. At sinasabi nga niya na hindi niya alam kung ano yung dapat pag-aralan. Ito yung masasabi ko, yung book 1 at book 2. Paano ba hanapin yan book 1 at book 2 na yan? Kung talagang gusto mong mag-self-study at wala kang pambayad sa mga KLC, or pwede naman kung hindi mo pa alam ang proseso ng pag-apply dito, pwede kayong umattend ng orientation sa mga Korean Language Center, at pag umattend kayo ng orientation ay malalaman ninyo kung paano ang proseso ng pag-apply dito sa South Korea. At yung mga tinuturo sa mga KLC, paniguradong hindi kayo maliligaw dahil alam nila ang gagawin nila at kung ano yung mga ituturo nila sa inyo para kayo ay pumasa sa EPS topic exam. At nasa sa inyo na lang kung masipag kayo sa pag-aaral, syempre makakapasa kayo. At damihan ang Korean language vocabulary. Pero kung tinatamad naman kayong pumunta sa mga KLC, pwede nyo ring panuurin yung video ko na yan. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link para mapanood ninyo kung paano ang proseso ng pag-apply dito sa South Korea. At ito, kung gusto mo talaga mag-self-study at di mo alam kung saan ka mag-uumpisa, ito, ang tip ko, yung book 1 at book 2 na EPS Topic Reviewer na pwede nyong i-download, nandyan lang umiikot ang mga tanong at mga sagot. Nandyan lang lahat, mga vocabulary, dyan lang kayo kukuha ng vocabulary. At yan ang dapat ninyong pag-aralan para kayo ay pumasa sa EPS topic exam. Dyan lang umiikot ang tanong. Kaya nandyan lang dapat ang inyong pag-aralan. Ito, paano ba hanapin yung book 1 at book 2 ng EPS topic reviewer na yan? Punta lang kayo sa Google. Search ninyo ang EPS topic reviewer. Tapos, i-click ang self-study textbook. Tapos, hanapin sa bandang kaliwa ang e-book at i-click. Tapos, sa tapat ng flag ng Pilipinas, yung letra na kulay green, i-click. Ayan na, lumabas na. Ang EPS topic reviewer. Ito lang dapat ang pag-aralan ninyo at dyan manggagaling ang tanong at sagot. Kaya dapat damihan nyo ang vocabulary na manggagaling dito sa book 1 at book 2 na to. Kayo na yung bahalang mag-download yan. Di ako marunong kung paano i-download yan. At may paraan naman dyan. Ang alam ko dyan, pwede nyong i-copy yung link para ma-print ninyo Pero napakarami nito. At talaga namang pag natutunan nyo ito ay siguradong papasa kayo sa EPS topic exam. Doon sa mga gustong mag-self-study, ito lang ang kuhanin ninyo. Nandito lang manggagaling ang sagot at tanong. Kayo na bahala mag-download niyan, paano i-print, yan. At kumpleto na yan. Ito talaga binigay ng DMW para sa mga gustong mag-self-study na walang pambayad sa mga Korean language school. Yan, marami yan. Talagang kumpleto Ricardo na dito. Kung mag-uumpisa ka palang mag-aaral ng Korean language, ito yung step by step ng pag-aaral ng Korean language. Siyempre, uunahin mo ang Korean alphabet. Kailangan mo siyang
basahin, isulat, at i-pronounce para mabilis mo siyang ma-memorize. Kailangan habang sinusulat mo siya, bibigkasin mo rin para mabilis mo siyang ma-memorize. Tapos ito ito yung tips ko sa inyo kasi ito talaga, napanood ko siya sa YouTube, itong si Kami Teaches Korean, napanood ko sa YouTube, may mga video siya, yung sa pag-aralan yung reading rules. Maganda to. I-search nyo lang sa YouTube yung mga video ni Kami Teaches Korean. Inuulit ko, hindi kami magkakilala nito. Napanood ko yung mga video niya sa YouTube at para sa akin, kung ako ay mag-uumpisa pa lang mag-aral ng Korean language, malamang matuto ako dito kasi nakita ko sa kanya na magaling talagang magturo. Ito si Kami Teaches Korean, Tapos, ang susunod ninyo, pag yung sa reading rules na kayo, syempre, susunod yung pag-aaralan ay ang numbers, yung sino Korean numbers at pure Korean number or native Korean number. Tapos ito rin ang pinaka-importante sa lahat, counting units. Kalimitang hindi nawawala sa EPS topic exam ang counting units. Search nyo lang yan sa YouTube. Marami yan, mga video yan. Basta counting units. Counting units of minute, counting units of second, time, days, months, kailangan yan. Tapos, vocabulary, verb, adjectives, at sa conjugation naman, past, present, future tense. Importante yan. Lalong-lalo na sa listening. Tapos yung mga vocabulary, kukuhanin nyo din. Yung vocabulary ng mga lugar, gamit, pagkain, hayop. Tapos sa particles, object, subject, topic, location. Mga warning sign. Tapos yung 60 tools, i-search nyo lang yan sa YouTube. Marami yan. Tapos kung paano gumawa ng sentence, yung subject, time, place, object, adverb, at verb. Kailangan yung pag-aralan yan dahil napaka-importante ng mga yan. At wag lang kayong magsasawang mag-search sa YouTube. Nandyan na lahat. Maraming nagtuturo sa YouTube. Kahit yung mga nag-aral sa KLC, kasi sa KLC, i-share ko na lang tong experience sa KLC dati, Kasi sa KLC noon kami, ang napili kong schedule ay every Sunday lang. 10 Sunday. Sa loob ng isang buwan, 4 na beses lang akong papasok sa Korean Language School, sa KLC. Every Sunday lang. Tapos pagkatapos nung 10 Sunday na yon, mali inabot lang ako ng 2.5 months kasi 10 Sunday. Ang schedule ko lang noon sa isang Sunday, 6 na oras lang. Simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng hapon. Every Sunday lang. Tapos, sa bahay na lang din ako nagre-review. Kaya, mas maganda rin yung mga naggaling na sa mga KLC, natapos na yung schedule ng pag-aaral nila, mag-search din kayo ng mag-search sa YouTube. Kasi malaking tulong din sa YouTube kung manonood kayo lagi. Lalong-lalo na kapag kayo ay magmamock test. Marami dyan sa YouTube. Talagang tiyagaan lang talagang pag-aaral sa Korean language. At yung mga nakikita nyo ng mga vocabulary sa YouTube, sa mga mock test, na hindi nyo maintindihan, pwede nyo alamin ang kahulugan para mabilis ninyo ma-memorize. Tandaan, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang sa pag-apply dito sa South Korea at sa pag-aaral ng Korean language. Ang kalaban mo ay sarili mo. Kahit gaano kagaling ang mga nagtuturo ng Korean language, kung ikaw naman ay hindi matyaga sa pag-aaral, wala ding mangyayari. Kaya ang kalaban mo ay sarili mo.